Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 441. Halika, tingnan natin kung sino ang natatakot sa kung sino. Tama, ako, si Hulao-san, ay hindi natatakot sa iyo. Kung walang gustong lumaban, gagawin ko. Habang nag-uusap ang iba't ibang pinuno ng sekta, nagkakagulo na ang mga ordinaryong alagad sa ibaba. Sa orihinal, karamihan sa kanila ay mga taong may maalab na ugali. Ngayon, binubuli sila ng kabilang partido. Hindi lang sila kailangang lumaban sa larangan ng digmaan, ngunit kailangan din nilang pumunta dito para makipagkompetensya. Paano nila natitiis na bugbugin sila dito? Kayong lahat ang magdedesisyon kung tatanggapin natin ang hamon na ito o hindi. Tumingin ang isang leader ng sekta sa iba pang pinuno ng sekta at nagtanong. Tanggapin mo, bakit hindi? Kung hindi natin tatanggapin, iisipin niya na takot tayo sa kanya. Panipi, tama, napakaraming tao. Kung hindi natin tatanggapin ang hamon niya, naabot na niya ang kanyang layunin. Hindi pa kami opisyal na nagsimula ng labanan dito, ngunit ang aming moral ay nasira na. But since he dares to propose such a challenge, halatang handa siya. Mag-ingat na huwag mahulog sa bitag niya. Malinaw, ang ilang mga tao ay nag-aalala tungkol sa hamon na ito. Bagamat mas marami silang kakampi, halatang handa ang kabilang partido. Dapat ay mas handa siya kaysa sa kanila, kung hindi siya pumunta dito ng maaga. Anong kinakatakutan mo? Ang dami nilang tao. Ilang tao ang mayroon tayo? Kung natatakot tayo sa kanya, baka sumuko na rin tayo. Ano ang silbi ng away? Sabi ng isang sect leader na mainit ang ulo. Tama na, ang kanyang mga salita ay nakatanggap ng maraming pag-aproba. Sa wakas, pagkatapos ng talakayan, napagpasyahan nilang tanggapin ang hamon. Kung hindi, makakamit ng kabilang partido ang kanyang layunin ng hindi man lang kumikilos. Bukod dito, tinitingnan ang mga pahayag ng mga alagad sa ibaba, kung hindi nila tinanggap ang hamon, kung gayon ay may masamang mangyari. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong makipagkompetensya? Sabi ng isang matandang pinuno ng sekta kay Yuan Liang. Nang marinig ang mga salita ng kabilang partido, ang bibig ni Yuan Liang ay nagpakita ng bakas ng mapagmataas na ngiti. Hindi siya natakot na hindi tanggapin ng kabilang partido ang kanyang hamon. Kahit alam nilang wala siyang silbi, kaya lang nilang tanggapin ang hamon niya. Kung sigurado ba silang mananalo, hindi nag-alala si Yuan Liang. Kung hindi sila sigurado, hindi siya darating. Bawat isa sa atin ay magpapadala ng 3 tao upang makipagkompetensya ng isa-isa. Gayunpaman, dahil ako ang nag-iisang punong guro dito, kayong lahat ay maaari lamang magpadala ng isang solong punong guro. Para sa dalawa pa, maaari lamang silang pumili mula sa mga ordinaryong disipulo. Ano sa palagay mo? Sabi ni Yuan Liang. Well, ang panukalang ito ay patas. Maging ito ay ang leader ng sekta o ang mga disipulo sa ibaba, lahat sila ay sumang-ayon sa mungkahi na ito at nadama na ito ay napakapatas. Well, since wala kang objections, let's begin. Tumango si Yuan Liang at sinabi. Pagkatapos noon ay may sumenyas siya sa likod niya. Ang taong iyon ay halatang miyembro ng Blood Flame Gang. Upang maiwasan ang pagchichismas ng mga tao, ang Tianzhou Country ay hindi nagpadala ng kanilang sect leader. Sa halip, nagpadala sila ng isang ordinaryong alagad para lumaban. Hindi ko alam kung sino ang nasa side ng Blood Flame Gang, pero ang nasa side namin ay ang punong disipulo ng 3 henerasyon ng White Sun Prefecture, si Fu Yang. Wala pa raw siyang 30 taong gulang, pero isa na siyang third-rate expert. Masasabing siya ay isang napakasikat at namumukod tanging talento sa ating Tianzhou Country. For this world's martial arts, I think the world's martial arts, na wala tayong problemang manalo sa laban na ito. Nagsimula na ang laban ng 2 panig sa field. Sa oras na ito, si Liu Mingjia, na nakatayo sa tabi ni Huang Feng, ay nagsimulang tulungan si Huang Feng na ipakilala ang tao sa field. Ang taong ito ay napakakaalaman, at ang taong iyon ay tila sikat na sikat. Kahit papaano, nang makita siya ni Huang Feng sa field, maraming tao ang nakakilala sa kanya at nagsimulang magsaya para sa kanya. Ang eksena ay parang mga tagahanga ni Li Bingyuan na nakita ng personal si Li Bingyuan.
Napakabaliw nito. Mayroon siyang ilang mga kasanayan. Nang makita ni Huang Feng ang dalawa na nag-aaway sa field, sinuri niya sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng totoong martial arts na naglalaban. Habang nanunood siya ay palihim din niyang ikinukumpara ang sarili para makita kung anong level na siya kumpara sa kanila. Di nagtagal, natuklasan ni Huang Feng na kung hindi siya gagamit ng magic at umasa lamang sa 7 Luminaries Russian Thunder Fist, hindi siya magiging katapat ng dalawang tao sa field. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim din ng kondisyon na ginamit lamang niya ang kanyang panloob na puwersa at ang 7 Luminaries Russian Thunder Fist. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang magic at parang wave na subtle steps. Sa dalawang bagay na ito, lalo na sa mala-wave na subtle steps, siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Dapat sabihin na ang wave-like subtle steps ay talagang isang top-notch lightness skill. Kasama nito, kahit na ang lakas ni Huang Feng ay hindi kasing ganda ng kalaban, imposibleng matamaan siya ng kalaban. Kaya naman, halatang hindi patas ito sa kalaban, dahil sa simula pa lang, hindi magkapantay ang magkabilang panig. Sa mundo ng demigods and semi-devils, ang six-pulse godly sword ni Duan Yu ay minsan epektibo, ngunit ito ay dahil sa wave-like subtle steps kaya niya kayang makipaglaban sa isang master na tulad ni Merong Fu. Mula dito, makikita ng isa ang kapangyarihan nitong lightness skill. Habang si Liu Mingjia ay nawala sa kanyang pag-iisip, ang kinalabasan ng labanan ay unti-unting napagdesisyonan. Oo nga, gaya ng inaasahan ni Liu Mingjia, unti-unti nang nangunguna si Fu Yang. Sa oras na ito, ang taong mula sa Blood Flame Gang ay pagod na sa pakikitungo kay Fu Yang. Ang mga nakapaligid na disipulo ng iba pang mga sekta ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa kanilang mga hindi pagkakasundo sa isa't isa at nagpupuri para kay Fu Yang. Gayunpaman, bahagyang sumimangot si Huang Feng nang makita niya si Yuan Liang. Parang hindi naman siya nag-aalala. Kahit na nakakita si Fu Yang ng depekto sa depensa ng kanyang kalaban at pinalipad siya ng isang hampas ng palad, walang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Sa sigawan ng mga tao, nanalo si Fu Yang sa unang round. Sa mga oras na ito, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Halatang kontento na siya sa performance niya ngayon lang. Kahit na ito ay isang krisis, ito ay isang pagkakataon din para sa kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Naniniwala si Fu Yang na ang kompetisyong ito ay hindi magtatagal bago kumalat ang balita ng kompetisyong ito sa buong Tianzhou country. Sa oras na iyon, masisiguro ang kanyang titulo bilang numero 1 ng mga kabataang henerasyon. Oo, nanalo siya. Nakatingin kay Fu Yang, na nakakatanggap ng tagay ng mga tao, masayang sumigaw sina Liu Mingjia at Li Dio. Obviously, bagamat hindi sila umakyat, nag-aalala rin sila sa taya na ito. Mga magnanakaw ng Fresh Wind Country, ito lang ang kaya nyo. Umuwi na kayo at alagaan ang inyong mga anak. Oo mga hipon at poloka na malambot ang paa, bilasan mo na at bumalik ka na. Huwag kang magpapakatanga dito. Maraming mga alagad ng iba't ibang sekta sa ibaba ang napukaw sa kompetisyong ito at nagsimulang sumigaw ng malakas. Maging, ang mga nag-aalala noon ay mas nakaka-relax na ngayon. Tila hindi naman ganoon katikot ang martial arts world ng Fresh Wind Nation. At ito ang epekto na gustong makamit ng mga pinuno ng sekta. Kabanata 442. Ang mundo ng martial arts ng Cool Wind Country ay ganoon lang. Sa oras na ito, hindi lamang minamaliit ng mga ordinaryong disipulo ang mga tao sa Cool Wind Country, ngunit maging ang mga lider ng sekta ay nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa. Gayunpaman, hindi napagtanto ng mga taong ito na ang Blood Flame Gang ay isang sekta lamang sa Cool Wind Country. Bukod dito, hindi ito isang malaking sekta, ito ay lumitaw kamakailan lamang. Sa kabilang banda, ipinadala ng martial arts world ng Tianzhou Country ang pinakatanyag na tao, si Fu Yang. Gayunpaman, hindi sila nagkaroon ng napakalaking kalamangan. Mula dito, makikita na napakalakas pa rin ng martial arts world ng Cool Wind Country. Sa kasamaang palad, walang nakaalam sa puntong ito. Marahil ay nakita ng ilang tao ang puntong ito, ngunit hindi nila ito itinuro. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan ng martial arts world ng Tianzhou Country ay tiwala. Sa panahong ito, hindi pa ito ang tamang panahon para sirain ang tiwala ng lahat. I'm sorry,
Sect leader. Hindi maganda ang ginawa ng subordinate na ito. Hinawakan ng miyembro ng Blood Flame Gang ang kanyang nasugatan na dibdib at iniyuko ang kanyang ulo sa harap ni Yuan Liang. Bumaba ka muna, haharapin kita pagbalik natin. Bagamat sa oras na ito, hindi masyadong nag-aalala si Yuan Liang, natalo ang kanyang subordinate sa unang round. Natural, wala siya sa magandang mood. Oo, mabilis na tumugon ang taong iyon, ngunit sa kanyang puso, ipinagdarasal niya na sana ay manalo sila sa huli. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ang mga pamamaraan ni Yuan Liang. Hindi lamang siya walang awa sa kanyang mga kaaway, ngunit siya rin ay walang awa sa kanyang sariling mga tao. Kung manalo sila, kung gayon ang kalooban ni Yuan Liang ay bubuti at siya ay magdurusa ng mas kaunting parusa. Dalawang hakbang pasulong si Yuan Liang at sinabi sa malinaw na boses, ang bansa ng Tianzhou ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Hindi nawala ng kabuluhan ang paglalakbay ko rito. Susunod, ako na ang hihingi ng patnubay mula sa mga martial artist ng Tianzhou country. Siguro kung sino ang handang magbigay sa akin ng patnubay. Habang nagsasalita siya, ganap na inilabas ni Yuan Liang ang kanyang aura. Ang lakas ng isang top-notch second-rate master ay agad na nahayag. Biglang tumahimik ang eksena, kahit na ang mga ordinaryong disipulo sa ibaba ay walang lakas ng isang pangalawang antas na master, ramdam pa rin nila ang aura ng isang malakas na master. Alam nilang hindi sila match ni Yuan Liang, kaya hindi sila nag-ingay sandali. Mukhang kailangan pa nating umasa sa mga sect masters. Sabi ni Liu Mingjie na may marangal na ekspresyon. Wala sa mga ordinaryong disipulo ang may ganoong kahangahangang aura. Bukod dito, naramdaman din ni Liu Mingjie ang kahangahangang aura ng ulo ng kanyang sariling sekta, na bahagyang mas mahina kaysa kay Yuan Liang. Kaya naman naging marangal ang ekspresyon niya. Hindi lang si Liu Mingjie ang may seryosong ekspresyon. Hindi rin masyadong maganda ang mga mukha ng mga pinuno ng sekta sa entablado. Kahit na ang ilang mga tao na minamaliit ang mundo ng martial arts ng Cool Wind Nation noon ay may mga pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil napagtanto nila na ang aura ng pinuno ng Blood Flame Gang ay talagang mas malakas kaysa sa karamihan sa kanila. Isa lang itong gang. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga gang ang mayroon sa Cool Wind Nation? Bitawan mo ako. Sa oras na ito, isang medyo matandang lalaki ang lumabas at nagsabi. Senior Tong, buti naman at willing kang humakbang pasulong, agad na sabi ng isa. Mas relaxed ang tono niya. Tama, sa pag-aksyon ni Senior Tong, siguradong walang magiging problema. Deserve naman ng maliit na brat na iyon mula sa Blood Flame Gang. May nag-echo. Sa hitsura ni Senior Tong, ang tense at marangal na kapaligiran sa entablado ay biglang nabawasan ng husto. Ang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga tao ay dahil si Senior Tong ay halos isang henerasyon na mas matanda kaysa sa lahat ng naruroon. At saka, matagal na siyang sikat. Noong wala pa siyang 40 taong gulang, isa na siyang second-rate master. Bagamat hindi siya nakalusot sa first-rate realm sa lahat ng mga taon na ito, tiyak na isa siya sa nangungunang 3 pinaka-promising na tao sa Tianzhou Nation na makapasok sa first-rate realm. Bukod dito, isa rin siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Mangtaon sa ngayon. Pagtingin sa matandang lalaki na tila may isang paa sa libingan, napakunot ang noo ni Yuan Liang. Bagamat hindi naglabas ng anumang kahangahangang aura ang matanda, likas na naramdaman ni Yuan Liang na ang taong ito ay hindi simple. Tila hindi siya mababa sa kanyang sarili. Anong problema? Wala na bang iba sa Tianzhou Nation mo? Bakit kailangan mong dumating ang isang matandang tulad mo? Sabi ni Yuan Liang. Gusto niyang atakihin muna ang matandang ito. Hehe, ang ating Tianzhou Nation ay maraming mahuhusay na tao. Gayunpaman, ang isang matandang tulad ko ay sapat na upang harapin ka. Si Senior Tong ay may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha. Tila hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Yuan Liang. Nang makita ni Yuan Liang na hindi niya mapipilit ang matanda na umatras, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon. Unang nagpakilala ang magkabilang panig, kaya nagkusa si Yuan Liang na salakayin ang matanda. Gusto niyang sakupin ang inisyatiba, at tila ginawa niya iyon. Nawalan ng inisyatiba ang matanda at nasa depensiba. Saglit, si Yuan Liang ay nasa offensiba habang si Senior Tong ay nasa depensiba. Sa mata ng mga ordinaryong disipulo, dehado si Senior Tong. Anong gagawin natin?
Kahit si Senior Tong ay hindi niya kalaban. Mukhang matatalo tayo sa round na ito. Sabi ni Liu Mingjia na may depressed na mukha. Kilala rin niya itong si Senior Tong. Kailangang sabihin na siya ay napakakaalaman. Hindi sumagot si Huang Feng. Ang kanyang paningin ay mas maganda kaysa kay Liu Mingjia. Sa oras na ito, talagang mahigpit na nakikipaglaban si Yuan Liang. Sunod-sunod na suntok ang ibinato niya kay Senior Tong. Ang bilis ng kanyang mga suntok ay napakabilis, nag-iiwan ng mga after images. Napakalakas din ng kanyang lakas. Napakaganda ng pandinig ni Huang Feng. Naririnig pa niya ang mga pagsabog ng mga pagsabog. Lumalabas na kapag ang bilis ng kamao ay napakabilis at ang lakas ay sapat na mahusay, maaari itong talagang lumikha ng isang sonic boom. Bulong ni Huang Feng sa kanyang puso. Fierce technique din ang kanyang Thunder Fist. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakakabisado. Sa makatuwid, ang epekto ay hindi kasing ganda ng kay Yuan Liang. Gayunpaman, naniniwala siya na kapag na-practice na niya ang kanyang fist technique, magagawa rin niya ito. Iba ang mukha ni Huang Feng sa ibang mga disipulo. Hindi siya masyadong nag-aalala dahil nakikita niya na bagaman ang mga pag-atake ni Yuan Liang ay tila mabangis, hindi sila maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Senior Tong. Si Senior Tong ay madaling makitungo sa kanila sa bawat pagkakataon. Bagamat parehong sina Senior Tong at Yuan Liang ay nasa tuktok ng pangalawang antas, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan nila. Kung ang mga eksperto sa unang rate ay may 100 puntos at ang mga eksperto sa pangalawang rate ay may 70 puntos, kung gayon ang marka ni Senior Tong ay nasa 70 puntos. Isang hakbang na lang ang layo na niya para masira ang pinto. Ang iskor ni Yuan Liang ay humigit kumulang 75 puntos. Bagamat napakahusay na nito at ilang puntos na lang ang layo mula kay Senior Tong, mas mataas ang antas, mas malaki ang agwat. Not to mention the gap of 3 or 4 points between the two of them. Hindi pa rin maliit ang agwat. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nag-alala dahil hindi kayang saktan ni Yuan Liang si Senior Tong. Kabanata 443. Sa ilalim ng nag-aalalang mga tingin ng mga tao sa paligid, si Senior Tong, na nasa gitna ng arena, ay kalmado at tahimik. Walang kahit kititing na bakas ng gulat sa mukha niya. Sa halip, si Yuan Liang, ang may mataas na kamay, ang nakaharap sa kanya, na ang ekspresyon ay naging mas solemn na. Sa level nila, kahit medyo mataas lang, napakalaki pa rin ng gap. Noong una, inakala ni Yuan Liang na sapat na ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong eksperto sa kaharian ng Tianzhou. Isa pa, hindi pa tapos ang kabilang partido sa pagtitipon. Hindi pa dapat dumating ang mga tunay na eksperto. Maaaring gamitin ni Yuan Liang ang pagkakataong ito para itatag ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may matanda pala rito. Isang matandang lalaki na tila anumang oras ay maaaring maging alikabok. Madali niyang napigilan si Yuan Liang, na naging dahilan upang ang lahat ng kanyang pag-atake ay mawala ng silbi. Malapit nang mamatay ang batang iyon mula sa Coolwind Country. That's for sure. Hindi mo ba alam kung sino si Senior Tong? Ang pakikitungo sa asong iyon mula sa Coolwind Country ay isang piraso ng cake. Mabuti na lang at nandito si Senior Tong ngayon. Kung hindi, walang sinuman sa atin ang madaling matatalo ang bastard na iyon mula sa Coolwind Country. Tama. Buti na lang at dumating si Senior Tong sa tamang oras kagabi. Sa tuktok ng arena, ang maraming sect leaders ng Tianzhou Kingdom ay nanunood ng labanan na may nakaka-relax na ekspresyon. Ang kanilang paningin ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong disipulong iyon. Sa makatuwid, alam nila na kahit na si Senior Tong ay nasa depensibo hanggang ngayon, hanggat bumagal ang mga pag-atake ni Yuan Liang o nagsiwalat ng isang kapintasan, si Senior Tong ay maghihintay para sa kanyang pag-counterattack na parang bagyo. Malinaw na hindi mapanatili ni Yuan Liang ang kanyang kasalukuyang opens iba. Ang kanyang mga pag-atake ay tiyak na bumagal. Bukod dito, madali para sa kanya na magbunyag ng isang kapintasan. Kahit na ang mga sect leader na ito ng Tianzhou Kingdom ay karaniwang hindi kumbinsido ng sinuman, pagkatapos ng lahat, ang lakas ng lahat ay halos pareho. Gayunpaman, sa harap nila, halatang nagkakaisa sila laban sa isang karaniwang kaaway. Nag-cheer silang lahat kay Senior Tong. Kung tutuusin,
kapag natalo sila sa labanan sa huli, lahat ay mapapahiya. Walang sino man ang makakatakas. Sa wakas, tulad ng inaasahan, nagsiwalat si Yuan Liang ng isang kapintasan. Sa katunayan, kung kaharap niya ang isang ordinaryong tao o isang taong may katulad na lakas na tulad niya, ang kapintasan na ito ay hindi matatawag na kapintasan. Ito ay dahil pagkatapos niyang sumuntok ay naubos niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi na niya nabawi ang kanyang kamay. Sa katunayan, alam din niya ang kapintasan na ito. Sinusubukan na niyang bawiin ang kamay niya. Sa katunayan, magagawa niya ito sa isang iglap. Gayunpaman, kaharap niya ang isang taong mas may karanasan at mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, ang kapintasang ito na hindi isang kapintasan ay nahuli ni Senior Tong. Sinuntok niya ang balikat ni Yuan Liang. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yuan Liang. Malinaw na hindi pa kakawalan ni Senior Tong ang pagkakataong ito. Sunod-sunod na sinalubong ng kanyang mga kamao ang katawan ni Yuan Liang. Si Yuan Liang, na siyang may hawak ng kalamangan at tila kaya niyang talunin si Senior Tong anumang oras, ngayon lang makakapagtanggol. Hindi siya makalaban. Nakita ng mga may matalinong mata na nabaligtad ang sitwasyon sa field. Bagamat ang biglaang pagbabago sa field ay nasa loob ng inaasahan ni Huang Feng at ng iba pang sect leaders, hindi inaasahan ng mga ordinaryong disipulo na mangyayari ito. Sa kanilang opinyon, ang pag-atake ni Yuan Liang ay napakabangis, at si Senior Tong ay nahihirapang magdepensa. Parang anumang oras matatalo siya. Gayunpaman, walang mag-aakalang sa isang kisap mata ay nagbago na ang sitwasyon sa field. Si Yuan Liang, na dating nasa opens iba, ay nasa defensive na ngayon. Si Senior Tong, na pagod na sa pagtatanggol, ay nagsimulang umatake ng tuloy-tuloy. Bukod dito, tila ang kanyang panloob na lakas ay hindi mauubos. Ang kanyang mga galaw ay sunod-sunod, na hindi nagbigay kay Yuan Liang ng maraming pagkakataon na lumaban. Senior Tong, kaya mo yan. Sandaling tahimik ang field. Pagkatapos, ang mga tao ay sumabog sa dumadagandong na tagay. Dati, nag-aalala sila kay Senior Tong, kaya hindi sila naglakas loob na sumigaw. Hindi man lang sila naglakas loob na magsalita ng malakas. Natatakot sila na maabala nila ang estado ng pag-iisip ni Senior Tong. Bagamat nanalo na sila ng isang round, natalo man sila sa round na ito, hindi ito to the point of no return. Gayunpaman, kung talagang natalo sila sa round na ito, ang pressure ay babagsak sa ikatlong tao. Walang sino man ang makakagarantiya na sila ay mananalo sa labanang ito, na kinasasangkutan ng reputasyon ng buong Tianzhou country. Ang presyon ay maaaring isipin. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ang ikatlong tao ay hindi gumanap ng maayos dahil sa kanyang estado ng pag-iisip. Higit sa lahat, walang gustong manalo ang mga tao mula sa Coolwind country. Kahit na isang round lang ang nanalo, malungkot sila. Kaya naman, nang makita nilang may bentahe si Senior Tong, madaling isipin kung ano ang kanilang nararamdaman. Mabuhay si Senior Tong. Patayin ang mga bastard mula sa Coolwind country. Ngayon, kahit na ang mga ordinaryong disipulo ay nakikita na si Senior Tong ay may kalamangan. Kaya naman, isa-isa nilang inilabas ang kanilang sigla at malakas na pinalakpakan si Senior Tong. Tumingin si Huang Feng kay Liu Mingjia, na tumatalon sa tabi niya, at umiling sa amusement. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mula sa bansang Tianzhou, kaya hindi niya maintindihan ang pakiramdam ng pagbabahagi ng karangalan at kahihiyan sa iba. Gayunpaman, nang makita niyang ang medyo kalmado na si Li Dio ay sumisigaw ng malakas tulad ng iba, naisip ni Huang Feng kung gaano sila kasabik sa sandaling ito. Hindi binaygo ni Senior Tong ang mga ordinaryong disipulong ito. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon at sinuntok si Yuan Liang sa tiyan, na nagpalipad sa kanya. Sa labanan ngayon, si Yuan Liang ay talagang dumanas ng maraming pinsala. Siya ay orihinal na isang tao na nakatutok sa opensa at hindi nakatuon sa depensa. Natural, ang kanyang kakayahan sa pagtatanggol ay hindi kasing husay ng kay Senior Tong. Sa makatuwid, kahit na hinarang niya ang karamihan sa mga pag-atake ni Senior Tong, dumanas pa rin siya ng ilang mga pinsala. At ngayon, ito na ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Nakahiga siya sa lupa, patuloy na umuubo. Ilang beses siyang nagpumiglas, ngunit hindi niya magawang bumangon. Aminin mo na,
Ikinulong ni Senior Tong ang kanyang mga kamay at sinabi kay Yuan Liang. Sa mga sandaling ito, kalmado pa rin siya at kalmado. Hindi pareho ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang paghinga ay bahagyang nagmamadali. Sa pangkalahatan, sa puntong ito, maaaring mahihinuhan na si Senior Tong ay nanalo at si Yuan Liang ay natalo. Pagkatapos ng lahat, si Yuan Liang ay nawalan ng kakayahang lumaban muli sa maikling panahon. Kaya naman, nagsaya ang mga tao mula sa Tianzhou Country dahil nanalo na sila ng 2 sa 3 round. Hindi na kailangang makipagkumpetensya sa huling round. Sa kabilang banda, medyo na-depress ang mga miyembro ng Blood Flame Gang, lalo na ang natalo sa unang round. Kung nanalo si Yuan Liang, ayos lang, pero ngayong natalo si Yuan Liang, tapos na para sa kanya. Mag-ingat ka. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Huang Feng mula sa karamihan. Kabanata 444. Gayunpaman, si Huang Feng ay kasalukuyang nakatayo sa karamihan, at lahat ay nagpupuri para sa kanilang tagumpay. Ang pagkapanalo sa kompetisyong ito bago ang opisyal na labanan sa pagitan ng martial arts circles ng dalawang bansa ay lubos na nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Ang takot na mayroon sila sa mga martial arts circles ng Fresh Wind State ay nabawasan din ng malaki. Mula rito, makikita kung gaano kaganda ang kanilang kalooban ngayon. Sa makatuwid, ang sigaw ni Huang Feng ay narinig lamang nina Liu Mingjia at Li Dio, na nasa tabi niya. Walang ibang nakarinig. Kuya Huang, anong problema? Liu Mingjia ay tumingin kay Huang Feng na may pagkalito at nagtanong. Ang sagot kay Liu Mingjia ay hindi si Huang Feng, kundi isang sigaw mula sa field. Gayunpaman, ang sigaw na ito ay hindi nagmula kay Yuan Liang, na natalo na sa kompetisyon at nasugatan. Galing ito kay Senior Tong, na nanalo na. Nagkaroon ng biglang katahimikan. Mabilis na tumingin si Liu Mingjia sa field, nalaman lamang na si Senior Tong, na nanalo at babalik na sana sa harap ng square, ay nakahiga sa lupa sa oras na ito. Siya ay patuloy na sumisigaw, at si Liu Mingjia ay tila nakakita ng isang nakakatakot na itim na kulay na tumataas sa kanyang mukha. Anong wala? Anong nangyari kay Senior Tong? Hindi nakita ni Liu Mingjia ang nangyari sa field, kaya balisang nagtanong siya sa mga taong nasa tabi niya. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ng mga tao sa tabi niya at patuloy silang nakatingin sa field ng walang laman. Ang walang hiyang bastard na iyon mula sa Coolwind Country. How dare he use a concealed weapon to hurt someone? Patayin siya, patayin. Ang kasuklam-suklam at walang hiyang bastos na iyon. Hindi siya manalo, kaya gumamit siya ng tagong sandata. Sa wakas, nabasag ang katahimikan sa field. Mabilis na pumunta ang mga sect leader sa gitna ng field at tinulungan si Senior Tong na tumayo para tingnan ang kanyang mga sugat. Kanina lang, nanalo na si Senior Tong at naghahanda na siyang bumalik. Sinong mag-aakala na ang walang hiyang asong iyon mula sa Coolwind Nation ay gagamit talaga ng nakatagong sandata para saktan si Senior Tong mula sa likuran. Puno ng galit ang mga mata ni Li Dio habang nakatingin kay Yuan Liang, ngunit sinasagot pa rin ng kanyang bibig ang tanong ni Liu Mingjia. Hindi lang yan, parang nalasan yung nakatagong sandata, sabi ni Huang Feng na may seryosong mukha. Bagamat hindi siya mula sa Tianzhou Country, ang internal strength at fist techniques na natutunan niya ay mula sa mga sekta ng Tianzhou Country. Bukod dito, kapwa nagbigay sa kanya ng magandang impresyon sina Liu Mingjia at Li Dio. Kaya natural, tumayo siya sa panig ng Tianzhou Country. It was a fair competition, pero gumamit ka talaga ng hidden weapon para patayin siya. Nagalit din si Liu Mingjia. Ito ay malinaw na isang patas na kompetisyon, ngunit si Yuan Liang ay talagang gumamit ng isang nakatagong sandata. Napakawalan Jia nitong si Yuan Liang. Hindi lang si Liu Mingjia ang nagalit. Ang lahat ng iba pang mga disipulo at pinuno ng sekta na naruroon, kahit sa ang sekta sila kabilang, ay galit na galit sa oras na ito. Malinaw na nanalo ang kanilang panig, ngunit ngayon, nasugatan sila ng isang palihim na pag-atake mula sa likuran ng isang kontrabida mula sa Fresh Wind State. Paanong hindi sila magagalit? Ang mga pinuno ng sekta ay abala sa pagsuri sa mga pinsala ni Senior Tong, ngunit ang mga disipulo ay walang pakialam. Sa galit at panghahamak sa kanilang mga mukha, pinalibutan nila si Yuan Liang at ang Blood Flame Gang. Sa oras na ito, si Yuan Liang ay tinulungan na ng sarili niyang mga miyembro ng gang.
Napatingin siya sa mga martial artist ng Tianzhou Kingdom na palapit ng palapit. Hindi nagbago ang ekspresyon niya pero medyo natakot siya. Natatakot siyang masiraan talaga ng bait ang mga taong ito at atakihin siya. Ang martial arts world ba ng iyong Tianzhou country ay napakasakit na talunan. Sigaw ni Yuan Liang sa mga sect head na iyon. Alam niya na ang mga taong iyon lang ang makakapigil sa mga disipulong ito na may masamang intensyon sa kanya. Kalokohan. Obviously, natalo ka. May gumanti. Oo, natalo ka. At saka, hindi mo kayang matalo, at palihim kang umatake mula sa likod. Anong klaseng bayani ka? Nag-echo ang iba. Sino ba nagsabing natalo ako? Inamin ko ba ang pagkatalo ko? Ngayon lang ako bumagsak sa lupa, hindi ako umamin ng pagkatalo. Ang nawala ay ikaw, sinabi ni Yuan Liang. Bukod dito, mayroon bang tuntunin na nagbabawal sa paggamit ng mga nakatagong armas sa isang kompetisyon? Panipi, ito ay isang patas na kompetisyon, paano ka magiging walang hiya? Ang paggamit ng mga nakatagong armas ay walang kahihiyan. Maraming mga master na gumagamit ng mga nakatagong armas sa Jiangho. Not to mention your Tianzhou country, even our Freshwind State ay maraming tao na gumagamit ng mga nakatagong armas para sumikat. Lahat ba sila walang hiya? Sabi ni Yuan Liang. Huwag mo siyang pagsalitaan ng kalokohan, sabay na tayo at patayin siya. Oo, patayin mo siya. Malinaw, ang mga disipulo ng bansang Tianzhou ay walang pasensya na makipagtalo kay Yuan Liang. Hindi pa sila nakakita ng gayong walang hiyang tao. Maghintay. Sa oras na ito, ang ilan sa mga pinuno ng sekta ay pumunta sa panig ni Yuan Liang at sinabing, ibigay ang panlunas. Gusto mo ng antidote? Oo naman. Kung matalo mo kami sa ikatlong round, ibibigay ko ito sa iyo. Sabi ni Yuan Liang. Pagkatapos ng panahong ito ng paggaling, bagamat hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang peak state, mas mabuti na siya kaysa dati. Sa oras na ito, ang taong sumuporta sa kanya ay ang taong natalo sa unang round. Sa oras na ito, siya na siguro ang pinakamasayang tao sa eksena. Akala niya noong una ay matatalo siya sa round na ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nanalo ito pabalik ng kanyang faction leader. Sa wakas, hindi na niya kailangang mamatay. Anong third round? Walang third round. Nanalo na tayo ng dalawang round, hindi na kailangan ang pangatlong round. Sabi ng isang sect leader, don't tell me na may idea ka sa mga walang alam na tanga. Sabi ko one-on-one competition yun, pero hindi ko sinabing bawal ang concealed weapon sa competition. At saka, hindi ako umamin ng pagkatalo ngayon, ikaw ang nag-isip na ikaw ang nanalo. Tumingin si Yuan Liang sa kanila at sinabing, syempre, kung aaminin ninyong mga taga-bayang Tianzhou na hindi ninyo kayang matalo, wala akong masabi. Column, ibibigay ko sa inyo ang panlunas. Ang mga salita ni Yuan Liang ay naging mahirap para sa kanila. Bagamat inakala rin nila na napakasama ng ugali ni Yuan Liang, hindi banggitin pa ang pananaksak niya ng mga tao sa likod, hindi niya inamin na natalo siya. Gayunpaman, kung pinag-iisipan nilang mabuti, hindi umamin ng pagkatalo si Yuan Liang ngayon lang, at hindi niya sinabi na bawal ang mga nakatagong armas. Bukod dito, sa mga pinuno ng sekta na ito, ang ilan ay napakahusay sa paggamit ng mga nakatagong armas, kaya natural, hindi sila umamin na kasuklam-suklam na gumamit ng mga nakatagong armas. Ano ang dapat nating gawin? Lalaban pa ba tayo sa ikatlong round? Ang lahat ng mga sect leader ay nagtipon upang pag-usapan muli. Bakit natin itutuloy? Ngayon lang tayo malinaw na nanalo. Hindi siya umamin ng pagkatalo, paano tayo mananalo? May gumanti. Bagamat ayaw nilang aminin, si Yuan Liang ay hindi umamin ng pagkatalo ngayon, at pagkatapos siyang saktan ni Senior Tong, hindi niya sinasadya na magdagdag ng insulto sa pinsala, kaya hindi mali ang kanyang sinabi. Hindi dapat ngayon lang naawa si Senior Tong. Mas mabuting hindi na lang siya umamin ng pagkatalo. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya ng direkta, at sa hinaharap, magkakaroon ng isang hindi gaanong malakas na kalaban sa larangan ng digmaan. May nagreklamo kay Senior Tong. What's the use of saying this now? Ang susi ay kung itutuloy ba ang third round o hindi. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag kumalat ang balita. Tama, napakawalan diyan ng mga bastos na ito ng Freshwind Country, naglakas loob pa nga silang gumawa ng ganyan.
Sasabihin yata nila na hindi tayo matatalo, at wala na tayong lakas ng loob na lumaban pa. May pumayag. Kabanata 445. Ano ang dapat katakutin? Napakaraming sekta at nagdala ng napakaraming disipulo. Iisa lang ang sekta nila at kakaunti ang tao. Anong klaseng eksperto ang mapipili nila? Ang kanilang Tianzhou country ay nasa dehado na sa paparating na digmaang ito. Sa makatuwid, nais ng mga tao ng Tianzhou country na magkaroon ng magandang reputasyon at ilagay ang kanilang sarili sa isang mahinang posisyon. Ito ay dahil sa paraang ito, makukuha nila ang simpatiya ng ilang buhong na magsasaka mula sa ibang bansa, o kahit na mga miyembro ng gang. Pagkatapos, makakakuha sila ng tulong mula sa iba. At kung ipakalat nila ang balita na hindi sila ng ahas na aminin ang pagkatalo at hindi sila ng ahas na tanggapin ang hamon ng isang hindi kilalang sekta mula sa Freshwind Country, kung gayon mahirap sabihin kung gaano karaming tao ang darating upang tulungan sila sa huli. Oo, magpaligsahan tayo. This time, dinala ko na lahat ng elite na alagad ng sekta ko. Hindi ako naniniwala na hindi natin kayang talunin ang isang maliit na sekta na katulad nila. Oo, dinala ko na rin lahat ng young talents ng sekta ko. I'm sure we can pick one of them to beat the other party. Tama, pumapayag din ako na ipagpatuloy ang kompetisyon. Naramdaman ko na lang na sa mga taong naiwan sa kanilang panig, walang malakas na aura. Ang pinakamalakas ay nasa peak lang ng third rate, hindi pa nga peak ng third rate. Ano ba ang dapat ikatakot? Bagamat karaniwan ang lakas ng martial arts world ng Tianzhou country, ngunit sa mga kabataang henerasyon, kung titingnang mabuti, mahahanap pa rin nila ang rurok ng ikatlong antas. Si Fu Yang ay isa sa kanila. Kaya naman, napag-usapan at napagdesisyonan ng mga tao na ipagpatuloy ang kompetisyon sa iba't ibang dahilan. Okay, pumayag kami sa ikatlong round, ngunit kailangan mo munang bigyan kami ng antidote. Sinabi ni sect leader Hua kay Yuan Liang. Ayaw nilang makitang nahihirapan at pahirapan ng lason si Senior Tong. Talagang tinutupad ng mga tao sa bansang Tianzhou ang kanilang mga pangako. Ako, si Yuan Liang, ay hindi maramo na tao. Narito ang panlunas. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Yuan Liang ang isang maliit na bote ng porselana mula sa kanyang mga braso at inihagis ito kay sect leader Hua. Bakas sa gilid ng kanyang bibig ang isang nakakalokong ngiti. Hanggat ang mga martial artist ng Tianzhou Kingdom ay sumang-ayon sa ikatlong round. Tiyak na mananalo ang kanyang panig. Kung ipinipilit nilang huwag makipagkumpetensya ngayon lang, mauuwi lang sila sa pagtatalo. Ngunit ngayon, tila mas pinapahalagahan ng mga martial artist na ito ng kaharian ng Tianzhou ang kanilang reputasyon at talagang sumang-ayon dito. Kinuha ni sect leader Hua ang maliit na bote ng porselana at mabilis na kumuha ng tableta at ipinakain kay Senior Tong. Mabilis na nawala ang itim na kulay sa mukha ni Senior Tong. Obviously, maayos ang antidote na ibinigay ni Yuan Liang. Gayunpaman, malinaw na hindi ganoon kabait si Yuan Liang. Kahit na ang antidote ay maaaring mag-detoxify ng lason, ito ay magpahina sa katawan ni Senior Tong sa loob ng ilang panahon. Hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Masasabing nawalan na ng general ang kaharian ng Tianzhou bago pa man nagsimula ang digmaan. Ako, Tong, nahihiya akong harapin kayong lahat. Pagkatapos uminom ng antidote, medyo bumuti ang katawan ni Senior Tong. Nakapagsalita na rin siya sa wakas. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng sobrang hiya. Kung hindi lang sana siya naging pabaya at malambot ang puso sa bandang huli, hindi na sana uunlad ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito. Ngayon, hindi lang siya nanalo sa kompetisyon, hindi siya makapagbigay ng anumang tulong sa maikling panahon. Dahil dito, nakonsensya siya ng husto. Senior Tong, ano bang sinasabi mo? Hindi mo masisisi ang bagay na ito. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang bastos na iyon mula sa Freshwind Country sa pagiging taksil. May nag-comfort sa kanya. Oo, Senior Tong, magtiwala ka at gumaling ka. Ipaubaya mo na sa amin ang iba. Talagang ipapaalam namin sa bastos na iyon kung gaano kami kalakas. Sabi ng isa pang tao. Sa oras na ito, anuman ang nasa isip ng lahat, inaliw nilang lahat si Senior Tong. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, talagang hindi sila maaaring magkaroon ng panloob na alitan. Kahit na si Senior Tong ay hindi maaaring personal na lumahok sa susunod na labanan, ang kanyang sekta ay hindi maliit.
This time, marami na siyang dinala. Sa makatuwid, walang sino man ang handang masaktan siya at mawalan ng maraming katulong. Bakit gusto pa namin siyang kalabanin? Halatang nanalo kami, sabi ni Liu Mingjie sa kanyang sarili na may bahagyang kawalang kasiyahan. Ganun din ang ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, hindi nila sinisisi ang kanilang sariling mga tao. Naramdaman na lang nila na si Yuan Liang ay masyadong taksil at napakawalan Jia. Kasi kung hindi tayo maglalaban sa third round, pagdududahan ang resulta ng second round. Walang makukumbinsi. Hindi ito maganda para sa martial arts world ng Tianzhou country. Lalabas ang mga taga-Blood Flame Gang at sasabihin na binubuli natin sila dahil mas marami tayo. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Li Dio. Gayunpaman, mas malinaw ang kanyang nakita. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Napakaraming tao dito. Marami tayong pagpipilian. Konti lang ang tao. Wala namang magiging problema. Totoo yan. Tumango si Liu Mingjie bilang pagsang-ayon. Ganun din ang ideya ng mga tao sa paligid niya. Kaya naman, bagamat medyo hindi sila nasisiyahan sa ikatlong round, naramdaman lamang nila na walang kahihiyan ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa resulta ng ikatlong round. Pagkatapos ng lahat, sa Mang Town, karamihan sa mga elite na disipulo ng martial arts world ng Tianzhou country ay natipon. Hindi magiging mahirap na pumili ng mananalo. Hindi ba sila nanalo sa unang round? At saka, kung hindi nanday ang kabilang partido sa second round, nanalo sila. Sa makatuwid, hindi sila masyadong nag-aalala ngayon. Gayunpaman, may ibang ideya si Huang Feng. Dahil iminungkahi ng kabilang partido ang ganitong paraan ng kompetisyon, tiyak na pinaghandaan nila ito. Bukod dito, iginiit din ni Yuan Liang ang ikatlong round. Obviously, very confident siya sa third round. Kung hindi, maaari na lang siyang bumalik sa kanyang salita at umalis na may kahinahinalang resulta. Sinabi niya na hindi siya natalo, at ang mga tao sa kaharian ng Tianzhou ay walang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, halatang wala siyang balak umalis ngayon. Pinilit niyang lumaban sa ikatlong round. Obviously, sobrang confident niya. Ano ba ang pinaasa niya? Si Huang Feng ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming tao sa Tianzhou country. Hindi magiging mahirap na pumili ng isang malakas. Sa makatuwid, hindi rin maintindihan ni Huang Feng. Lahat, umakyat na ang aking mga tao. Nasaan ang iyong mga tao? Sa oras na ito, muling tumunog ang boses ni Yuan Liang. Isang tao ang lumabas mula sa likuran niya. Napaka-ordinaryo ng taong ito. Walang makakapansin sa ganoong ordinaryong tao na naglalakad sa kalye. Gayunpaman, nang lumakad siya sa gitna ng plaza at ganap na ilabas ang kanyang aura, nagbago ang mga mukha ng mga taong naroroon. Namutla ang mukha ng maraming tao. So ganyan yan, may pakulo pa siya. Sa oras na ito, naiintindihan din ni Huang Feng kung saan nagmula ang tiwala ng kabilang partido. Ang lahat ng ito ay dahil sa taong ito na lumitaw ngayon. Kabanata 446. Imposible, imposible. Sa mga sect heads na natipon, may tumingin sa gitna ng square na may hindi makapaniwalang ekspresyon at bamulong sa sarili. Ganun din ang ekspresyon ng ibang katabi niya. Napatingin ang lahat sa lalaking naglalakad patungo sa gitna ng plaza na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Maliban sa pagkagulat, bakas din sa mukha nila ang takot. Ito ay isang lalaking may medyo mabangis na hitsura. May halatang peklat sa kaliwang bahagi ng mukha niya. Napakahaba ng peklat, parang alupihan. Pinapangit siya nito pero at the same time, ipinakita nito ang bangis niya. Ibinaling din ng mga ordinaryong alagad sa ibaba ng plaza ang kanilang mga tingin sa lalaking nasa gitna ng plaza. Bakas sa mukha nila ang pagkagulat at pagkadismaya. Ito ay dahil napagtanto nila na sa napakarami sa kanila, wala ni isa man sa kanila ang maihahambing sa kanya sa mga tuntunin ng aura. Ang dahilan kung bakit ganoon ang ekspresyon ng lahat ay dahil ang lalaking nakatayo sa gitna ng plaza ay naglalabas ng aura na pag-aari ng isang eksperto. Ang aura na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Yuan Liang ngayon. Kumpara man kay Senior Tong, parang kapantay niya ito. Ito ang dahilan kung bakit nabigla at natakot ang lahat. Hindi sila natatakot sa kanya. At worst, matatalo sila. Natatakot sila dahil may premonition sila na wala silang pag-asa na manalo sa ikatlong round.
Not to mention the ordinary disciples, even if one of the sect heads went up, they are not sure na mananalo sila. Napakaliit ng posibilidad na manalo. Kung natalo sila sa ikatlong round, talagang natalo sila sa kompetisyon. Ang epekto sa kanilang reputasyon at ang epekto sa ordinaryong mga alagad ay hindi masusukat. Noong una, maraming alagad ang nagkaisa laban sa isang karaniwang kaaway. Ngunit ngayong natalo na sila, maituturing na mabuti kung maipapakita pa nila ang 80% ng kanilang lakas. Tungkol naman sa kanilang naunang hula na makapagpapakita ng 120% ng kanilang lakas kung sila ay nanalo, ito ay ganap na nabasag. Niloko mo. Nagalit ang isang sect head. Itinuro niya si Yuan Liang at sinabing, sa kanyang kakayahan, imposible para sa kanya na maging isang ordinaryong disipulo. Siya ay dapat na isang sect head o isang elder ng ilang sekta sa iyong Freshwind Country. Ang mga salita ng sect head ay nagpatahimik sa lahat. Biglang nagkaroon ng maraming talakayan sa ibaba. Tila nabawasan ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Kung ang taong ito ay isang sect head, makatwirang magkaroon siya ng ganoong kalakas na lakas. Malika, sa oras na ito, sa wakas ay nagpakita si Yuan Liang ng mapagmataas na ekspresyon. Lumakad siya ng 2 hakbang at sinabi sa pinuno ng sekta, "Ako, si Yuan Liang, ay maaaring sumumpa sa langit. Ang taong ito ay isang ordinaryong alagad ng aking sekta. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang mag-imbestiga." Panipi. Sa mundong ito, karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin sa mga panunumpa. Sa makatuwid, may mga taong naniwala na sa mga salita ni Yuan Liang. At saka, kahit hindi sila naniniwala, ano ang magagawa nila? Sinabi niya na ang taong ito ay kanyang alagad, ngunit wala silang anumang ebidensya upang patunayan ito. Walang silbi ang umasa sa mga salita lamang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Marami sa mga pinuno ng sekta ang nabalisa. Hindi nila akalain na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Karaniwan, kung gusto ng isang tao na maramdaman ang aura ng kalaban at husgahan ang husay ng kalaban, kailangan nilang mas mataas ng isang antas kaysa sa kalaban. Ngayon lang, walang nakatuklas sa nakatagong ekspertong ito dahil walang sinuman mula sa Heavenboat Kingdom ang mas mataas ng isang antas kaysa sa taong ito. Kahit si Senior Tong ay hindi magawa. Sa makatuwid, walang nakatuklas sa pagkakaroon ng gayong tao. Bakit hindi tayo huminto? May nagtanong sa mahinang boses. Kung sasabihin mong ayaw mong makipagkumpetensya sa oras na ito, hindi ba't iyon ay katulad ng direktang pag-amin ng pagkatalo? Ito ay mas nakakahiya kaysa matalo sa laban. Agad namang may gumanti. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Not to mention those ordinary disciples, even we can't win against him. Paano tayo magpapatuloy sa pakikipagkumpetensya? Kung alam ko lang, hindi ako pumayag na makipaglaban sa kanya sa ikatlong round. Kahit na magkakaroon ng ilang pagtatalo sa huli, mas mabuti pa rin ito kaysa sa sitwasyong ito, sabi ng may dissatisfaction. Anong silbi ng sinasabi mo ngayon? Hindi ka ba pumayag na ituloy ang kompetisyon? Gusto mo pa bang hayaang lumaban ang iyong panganay na alagad? Malungkot na sabi ng isang leader ng sekta. Sa katunayan, ito ang iniisip ng karamihan sa mga pinuno ng sekta na sumang-ayon na ipagpatuloy ang kompetisyon. Ang kompetisyon ngayon ay isang magandang pagkakataon upang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Siyempre, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para maging tanyag ang kanilang mga alagad. Kaya naman, pumayag silang ipagpatuloy ang kompetisyon. Stop arguing. Sa tingin mo mananalo ka kung makikipagtalo ka ngayon. Bilasan mo at pag-isipan kung ano ang gagawin. Panipi, ano pa bang magagawa natin? Walang sinuman sa ating mga alagad ang kapantay niya. Ano pa ba ang dapat isipin? Panipi, habang ang mga pinuno ng sekta ay sabik na nag-iisip ng mga hakbang, ang mga disipulo sa ibaba ay masiglang nag-uusap. Alam na ng ilan sa kanila na eksperto ang nasa entablado. Ang ilan sa kanila ay hindi pa rin namalayan. Kaya naman, ang ilan sa kanila ay nag-alala at ang ilan sa kanila ay sabik na umakyat. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ang pagkakakilanlan ng tao sa entablado, ang mga taong ito ay sumuko. Halatang walang awa ang nasa stage. Kung natalo sila, hindi lang mawawalan ng mukha, baka mawalan pa sila ng buhay. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bakit napakaraming eksperto sa Freshwind Country?
Nag-aalalang sabi ni Liu Mingjia. Napakalungkot din ng mukha ni Li Dio. Pareho silang lihim na kinasusuklaman na hindi sila sapat na malakas. Kung hindi, maaari silang umakyat at turuan ang taong ito ng leksyon sa oras na ito. Kayong mga taga Tianzhou Country, gusto nyo pa bang makipag-compete? Kung ayaw nyo makipag-compete, aminin nyo na lang ang pagkatalo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sa oras na ito, malakas na sabi ng lalaking may peklat na nakatayo sa gitna ng plaza. Nang marinig ng mga tao ang kanyang mga salita, lalong naging pangit ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, walang nang ahas na sabihin na sila mismo ang aakyat. Sa makatuwid, maaari lamang silang magtampo. Masyado siyang mayabang. Ang balbas ng isang leader ng sekta ay baluktot dahil sa galit. Wala nang ibang paraan. Sinong nagsabi sa atin na walang kakampi para umakyat? Napabuntong hininga na sabi ng isang sect leader sa tabi niya. Nang makitang magagalit lamang ang mga martial artist na ito mula sa bansang Tianzhou ngunit walang magawa sa kanya, lalo pang naging proud ang lalaking may peklat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay wala ni Katie Ting na balak itago iyon. Isang pares ng uhaw sa dugo ang tumingin sa paligid. Tumingin siya sa paligid at ninanamnam ang pakiramdam ng takot. Bakit hindi tayo makikipagkompetensya? Sa tingin ko ay wala sa inyo ang maglalakas loob na umakyat. Kapag ang aking alagad ay nagsimulang lumaban, hindi na siya makapagpigil. Madaling mawala ng buhay ng isang tao. Tumayo din si Yuan Liang at sinabing. Halatang halata ang kahulugan ng kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito, ang mga taong orihinal na gustong umakyat at sumubok ay nais ding umatras. Bukod dito, kung matalo sila, kung gayon ang taong umakyat ay magiging isang makasalanan sa mundo ng martial arts ng Tianzhou Country. Walang sino man ang handang gawin ang isang masipag at walang kabuluhang bagay. Ito ay kahit isang bagay na maaaring ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Hayaan mo akong maranasan ito. Sa oras na ito, isang boses ang biglang nagmula sa karamihan. Kabanata 447. Parang sa tabi ko nang galing tong boses na to. Naisip ni Liu Mingjia na may pagdududa sa kanyang puso. Si Li Dio, sa kabilang banda, ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang gilid, kung saan nakatayo si Huang Feng na puno ng pagtataka ang mukha. Sa oras na ito, napagtanto din ni Liu Mingjia na ang boses na ngayon ay nanggaling kay Huang Feng, nakakakilala pa lang niya kanina pa. Brother Huang, kumusta ka? Ibinuka ni Liu Mingjia ang kanyang bibig at tumingin kay Huang Feng. For a moment, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Napatingin din ang mga tao sa gilid. Sobrang solemn na ng atmosphere kaya walang nagsasalita. Ang malaking parisukat ay napakatahimik, kaya ang mga salita ni Huang Feng ay narinig ng maraming tao. Napatingin din ang lahat sa nagsalita, gustong makita kung sino ang taong ito. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng, at tila hindi siya kinakabahan dahil sa atensyon. Ang kasanayang ito niya ay mas malakas kaysa sa marami sa mga alagad na naruroon. Tiningnan niya sina Liu Mingjia at Li Dio na may nakaka-relax na ngiti. Pagkatapos, itinulak niya ang mga tao at umakyat. Hayaan mo akong maranasan ang iyong kakayahan. Sabi ni Huang Feng habang naglalakad papunta sa lalaking may peklat. Sino ang taong ito? Hindi ko alam, hindi ko pa siya nakikita dati. Ako rin, parang hindi ko pa nakikita ang taong ito. Hindi ko alam kung saang sekta siya galing, pero ang lakas talaga ng loob niyang tumayo sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas, at kung katapat ba niya ang taong iyon. Maraming mga alagad ang nagsimula ng mag-usap sa kanilang sarili. Hindi tulad ng mga taong may pag-aalinlangan kay Huang Feng, sina Liu Mingjia at Li Dio ay walang pag-asa para kay Huang Feng. Paano magiging kalaban ng isang second-rate pickmaster ang isang taong ninakawan lang ng mga bandido? Huwag magbiro, kung si Huang Feng ay may ganoong lakas, paano siya ninakawan ng mga bandido? Kahit na may daan-daang bandido, nakakatakas pa rin siya ng hindi nasaktan. Ito, ang lakas ni Kuya Huang ay masyadong impulsive. Nag-aalalang sabi ni Li Dio. Naisip niya na hindi makayanan ni Huang Feng ang pagmamaliit ng mga tao sa Fresh Wind Country, kaya tumayo siya. Tama, anong gagawin natin? Nag-aalalang sabi ni Liu Mingjia. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi madaling pakitunguhan ng lalaking may peklat. Siyempre, higit sa lahat, nag-aalala siya na kung matalo si Huang Feng,
nangangahulugan ito na natalo ang kaharian ng Tianzhou sa kompetisyong ito. Mas magiging trahedya iyon. Hindi lamang ang mga ordinaryong disipulo ang nag-uusap at nag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit maging ang mga pinuno ng sekta ay nagtataka rin tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Karaniwan, kung wala ang kanilang mga utos, ang kanilang mga alagad ay hindi basta-basta hahakbang pasulong. Nagkaroon din sila ng sariling mga alalahanin. Napakahalaga ng ikatlong round na ito. Kung matatalo sila, sila ang magiging scapegoat at magiging makasalanan ng buong Tianzhou country. Malinaw, walang sino man ang handang kumuha ng panganib na ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong mula sa Coldwind country ay halatang mas malakas kaysa sa kanila. Walang pagkakataong manalo, gayunpaman, kahit na pagkatapos magtanong ng mahabang panahon, walang nakakaalam kung sino itong Huang Feng. Pwede ba siyang rogue cultivator? Biglang may nagsabi. This time, natigilan ang lahat. Pagkatapos, naramdaman nila na ito lang ang posibilidad. Kung tutuusin, walang nakakakilala sa taong ito, kaya posibleng isa siyang rogue cultivator. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ang paglilinang ng rogue cultivator ay karaniwang mas masahol kaysa sa mga mula sa mga sikat na sekta. Kung tutuusin, kung gusto nilang magsanay ng martial arts, sarili lang nila ang maaasahan nila. Kung walang tulong ng isang sekta, natural na hindi magiging mabilis ang kanilang cultivation speed. Sa makatuwid, kakaunti ang mga rogue cultivator na may mataas na cultivation. Ang mga maaaring maabot ang pangalawang antas ay mabibilang sa isang banda, hindi banggitin ang tuktok ng pangalawang antas. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba nating hayaan siyang sumulong? May nagtanong pa, ito ay talagang isang problema. Dapat ba nilang hayaan siyang kunin ang responsibilidad na ito? Kung natalo siya, hindi iisipin ng mga tao sa Freshwind Country na isa siyang rogue cultivator at hindi kasama sa mga sekta na ito. Hindi nila sila libakin. Ano pa bang magagawa natin? Ipadala ang iyong alagad. Tanong ng isang leader ng sekta sa tabi niya, hindi madali para sa isang tao na humakbang pasulong. Sa palagay ko ay dapat na natin siyang bitawan. Anyway, kahit sino pa ang umakyat, walang pagkakataong manalo. May nagkusa na sisihin, huwag mong sabihin gusto mong agawin. Nang marinig ito ng ibang mga pinuno ng sekta, tumahimik sila. Sa katunayan, kung hindi nila siya pinayagang umakyat, sino ang gagawin? Kahit sino man iyon, hindi sila mananalo. Bukod dito, malalagay sa panganib ang kanilang buhay at masisira ang reputasyon ng buong sekta. Ang ganitong uri ng bagay, sino ang handang gawin ito? Sino ka? Kaya mo bang kumatawan sa martial arts world ng Tianzhou country? Halatang nakita ng lalaking may peklat ang mga talakayan sa paligid niya. Higit pa rito, hindi niya gustong lumaban ng ganoon katagal para lamang sabihin ng mga tao ng kaharian ng Tianzhou na ang taong ito ay hindi kabilang sa kanilang mga tao. Iyon ay magiging isang pag-aaksaya ng kanyang oras at lakas. Siyempre, ang nakababatang kapatid na ito ay maaaring kumatawan sa martial arts world ng Tianzhou country. Nang hindi alam ni Huang Feng kung paano sisigot, isa sa mga pinuno ng sekta sa entablado ang malakas na sumagot para sa kanya. Sa katunayan, nang si Huang Feng ay dumating pa lamang, siya ay talagang medyo mapusok. Siya ay hindi isang tao ng Tianzhou country. Sa lohikal na pagsasalita, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, kaya hindi niya kailangang makipagsapalaran. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang magandang impresyon sa Tianzhou country. Ang martial arts na natutunan niya ay mula sa Tianzhou country, at ang lugar na napunta niya ay Tianzhou country din. Bukod dito, sabik din si Huang Feng na makipagkumpetensya sa second-rate na ekspertong ito upang makita kung anong antas siya. Siya ay karaniwang nagsasanay mag-isa, at kahit na may ilang mga limitadong laban, ito ay laban sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, hindi alam ni Huang Feng kung anong antas na siya. Matapos lumapit si Huang Feng, medyo nag-alala siya. Kung tutuusin, ang kanyang pagpayag na umahan ay isang bagay, ngunit kung kaya niyang lumaban o hindi ay iba. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang tao ng Tianzhou country. Paano maibibigay ng mga lider ng sekta na ito ang mahalagang gawain sa kanya? Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na hindi siya kilala ng mga lider ng sekta na iyon, at talagang pumayag siyang kumatawan sa bansa ng Tianzhou. Ito ay masyadong nagmamadali.
Si Huang Feng na hindi alam ang nasa loob na kwento ay nanunuya pa rin sa kanyang puso. Ang mga lider ng sekta na ito ay masyadong casual na gumawa ng mga bagay, at talagang ibinigay ang gawaing ito sa isang taong hindi pa nila nakilala. Ngayon, maaari ko bang matikman ang iyong kakayahan? Hindi mahalaga kung bakit ginawa ng mga sect master ang desisyong ito. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na sa oras na ito, walang pagbabago. Kakatawanin niya ang Tianzhou Kingdom sa mahalagang ikatlong round na ito. Dahil nagmamadali kang mamatay, kaya huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking may peklat habang kinakausap niya si Huang Feng. Maliwanag, wala siyang balak magpigil sa simula pa lang. Hindi niya gustong talunin si Huang Feng, ngunit sa halip, gusto niyang patayin si Huang Feng. Kabanata 448. Si Huang Feng ay nasa ganap na alerto. Hindi man lang ibinalita ng lalaking may peklat ang kanyang pangalan bago siya sumugod kay Huang Feng. Napakabilis ng kanyang bilis na sa isang kisap mata, nasa tabi na siya ni Huang Feng. Pang! Inilagay ni Huang Feng ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib na nakablak na posisyon at kinuha ang suntok sa ulo. Umatras ng 3 hakbang si Huang Feng bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang katawan ng kanyang kalaban ay kasintatag ng isang pine tree at hindi gumagalaw. Warm up lang iyon. Mag-ingat ka na simula ngayon. Ang lalaking may peklat na iyon ay medyo nagulat din sa lakas ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na atras lang si Huang Feng ng 3 hakbang. Ang lakas ni Huang Feng ay tila umabot sa second-rate realm. Bagamat hindi pa rin siya kasing galing sa kanya, si Huang Feng ay mas bata sa kanya. Para maabot niya ang second-rate realm sa murang edad, halatang walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Ngayon, gusto niyang patayin si Huang Feng. Ang gayong tao ay malinaw na hindi maaaring iwanang buhay. Kung hindi, magiging malaking kalaban siya ng martial arts world ng Freshwind Country sa hinaharap. At kitang-kita na ang lalaking ito na may peklat na mukha ay hindi lamang ang may ganitong pananaw. Naramdaman din ng mga lider ng sekta sa entablado na maaaring naabot ni Huang Feng ang second-rate na kaharian mula sa palitan ng suntok na ito. Sobrang bata pa niya, pero second-rate master na siya. May hindi makapaniwalang sabi. Sino ang nagsabi? Noong ako ay 35 taong gulang, na-promote ako sa second-rate na kaharian at tinawag akong henyo. Kung ikukumpara sa taong ito sa harap namin, nabubuhay akong parang aso sa lahat ng mga taon na ito. Paano ako magiging karapat-dapat na tawaging henyo? Napabuntong hininga din ang isang tao sa gilid. Sayang naman, bagamat bihira siyang maging second-rate master sa murang edad, hindi pa rin siya katapat sa lalaking iyon na may peklat. Hoy, sa tingin niyo ba dapat mag-isip tayo ng paraan para mailigtas siya? Kung tutuusin, bihira ang ganitong henyo. Totoo iyon. Siguradong matatalo siya sa laban na ito. Gayunpaman, kailangan nating mag-ingat. Kapag natalo ang munting kaibigang iyon, kailangan nating kumilos. Hindi natin mabibigyan ng pagkakataon ng lalaking may peklat na iyon na pumatay. Eksakto. Malinaw na iniisip na ng mga ulong ito na pahalagahan ang talentong ito. Ang kakayahan ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa kanilang mga disipulo. Kung ang gayong tao ay namatay ng walang kabuluhan, kung gayon ito ay isang kawalan sa wulan ng Tianzhou Country. Bukod dito, si Huang Feng ay isang buhong na magsasaka. Ang mga sect leader na ito ay nagpaplano na sa kanilang mga puso kung anong uri ng paraan ang maaari nilang gamitin para i-recruit siya sa kanilang sect. Ang labanan sa field ay hindi nagbago dahil sa mga ligaw na imahinasyon ng mga sect masters na ito. Gaya ng inaasahan, si Huang Feng ay nasa defensive, hanggang sa puntong naramdaman niyang parang na-stretch siya. Sa katunayan, tanging si Huang Feng, na nakipag-away sa kanyang kalaban, ang nakaintindi na hindi pa siya nakaabot sa second-rate level. Sa karamihan, siya ay nasa pinakamataas na antas ng ikatlong antas. Hindi pa niya naabot ang rurok. Sabagay, matagal na rin siyang hindi nagsasanay ng martial arts. At ang dahilan kung bakit siya nakapag-perform ng husto ay dahil sa kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiyang iyon ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng higit na lakas, higit na liksi, at mas mahusay na pagganap kaysa sa iba sa parehong antas. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng mga antas ay napakalinaw pa rin.
Bagamat maaaring harangan ni Huang Feng ang bahagi ng pag-atake ng kalaban, walang paraan para harangan ang lahat ng pag-atake. Sa makatuwid, ang mga pinsala ni Huang Feng ay nagiging mas malala. Medyo naging mabagal ang mga galaw niya, hindi na kasing liksi ng dati. At ang sitwasyon ni Huang Feng ay halatang hindi makakatakas sa kanyang kalaban. Hindi rin nakatakas ang mga mata ni Scarface sa mga sect master sa itaas. Alam nilang lahat na ang pagkatalo ni Huang Feng ay sandali lamang. Brat, ikaw ang nanliligaw kay kamatayan. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari mamaya. Sabi ng lalaking may peklat kay Huang Feng habang nilapitan niya si Huang Feng. Pag-usapan natin yan kapag may kakayahan ka na. Sagot ni Huang Feng. Dio, bakit napakalakas ni Kuya Huang? Sa ilalim ng field, tinanong ni Liu Mingjie si Li Dio na may pagtataka sa mukha. Bagamat halatang dehado si Huang Feng sa field, nagawa niyang makipaglaban sa isang second-rate na master ng napakatagal. Halatang hindi mahina ang lakas niya. At least, nasa second-rate level siya, na mas malakas kaysa sa kanilang dalawa. Kaya naman naramdaman ni Liu Mingjie na napakalakas ni Huang Feng. At tiyak na nagulat siya dahil kung si Huang Feng ay may lakas ng isang second-rate na master, paano siya mananakawan ng ilang maliliit na magnanakaw? Wala itong saysay. Marahil si Brother Huang ay may ilang mga lihim na hindi niya gustong sabihin, hula ni Li Dio. Iyon lang ang posibilidad. Si Brother Huang ay napakalakas. Hindi ako naniniwala na siya ay manakawan ng mga magnanakaw, sabi ni Liu Mingjie. Si Huang Feng, na napakalakas sa paningin ni Liu Mingjie, ay hindi masyadong magaling sa oras na ito. May premonition din siya na matatalo siya. Hindi naman bumagal ang mga atake ng kanyang kalaban, bagkus ay lalong tumitindi. Mukhang hindi sapat ang pag-asa sa panloob na puwersa lamang. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Kung tutuusin, maliit na bahagi lamang ng kanyang tunay na lakas ang kanyang ipinakita. Ginamit lang niya ang kanyang panloob na enerhiya. Sa katunayan, dahil sa presensya ng sect leader ng Seven Luminaries sect, hindi man lang niya ginamit ang kanyang Seven Luminaries Thunderbolt Fist. Umasa lamang siya sa kanyang liksi at lakas para makipaglaban sa kanyang kalaban. Gayunpaman, tila hindi ito matutuloy. Anak, mas mabuting tanggapin mo ang iyong kamatayan ng masunurin. Ang lalaking may peklat na mukha ay nakakita ng kapintasan kay Huang Feng at sinuntok ang dibdib ni Huang Feng. Ayon sa nakaraang pagganap ni Huang Feng, hindi niya maiiwasan ang suntok na ito anuman ang mangyari. Hanggat dama po ang suntok na ito, tiyak na masusugatan si Huang Feng. Hindi siya pinansin ni Huang Feng. Alam din niyang paparating na ang kanyang kagipitan kaya minabuti niyang huwag nang magtago. Ginamit niya ang wave-like subtle steps na ngayon lang niya natutunan at hindi masyadong pamilyar. Nang malapit na ang kamao sa dibdib ni Huang Feng at handa nang tumulong ang mga lider ng sekta, biglang yumuko ang katawan ni Huang Feng sa hindi kapani-pani walang paraan. Ang kanyang katawan ay parang pansit, napakatigas, ngunit ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa at hindi gumagalaw. Hoy! Bulalas ng maraming tao, kasama na ang lalaking may peklat at maraming pinuno ng sekta. Bagamat naiwasan ni Huang Feng ang suntok na ito, tuluyan na siyang nawala sa inisyatiba. Hindi nagtagumpay ang lalaking may peklat sa kanyang suntok, ngunit hindi siya pananghinaan ng loob. Pagkatapos ng kaunting sorpresa, inatake niyang muli si Huang Feng. Muling yumuko ang katawan ni Huang Feng sa gilid ng hindi nakatayo ng tuwid, at ang kamao ng lalaking may peklat na mukha ay tumama sa damit ni Huang Feng, ngunit hindi ito nasaktan ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, mas maraming tao ang nakakita na may mali. Napatingin ang lahat sa dalawang tao sa field na may pagtataka, lalo na si Huang Feng. Ang lalaking may peklat na mukha ay patuloy na umaatake, at ang katawan ni Huang Feng ay patuloy na umiikot. Bagamat tila babagsak siya sa bawat oras, hindi siya nahuhulog sa bawat oras. Bukod dito, naiiwasan niya ang pag-atake ng lalaking may peklat sa bawat oras. Tungkol naman sa mga paa ni Huang Feng, hindi sila gumagalaw mula umpisa hanggang wakas, na parang ipinako sa lupa. Anong klaseng martial arts ito? May nagtatakang tanong. Kabanata 449. Oo, anong klaseng martial arts ito? Ito ang kaisipan sa puso ng lahat ng naruroon. Kung sinabing ang pag-iwas ni Huang Feng sa pag-atake ng kalaban sa unang pagkakataon ay nagkataon lamang, ngunit ngayon,
patuloy na ginagamit ni Huang Feng ang pamamaraang ito upang maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Bagamat mabangis ang pag-atake ng lalaking may peklat, wala siyang magawa kay Huang Feng. Malinaw na hindi ito nagkataon. Mula nang gumamit si Huang Feng ng parang wave na subtle steps, hindi na siya muling tinamaan ng lalaking may peklat. Ang pag-atake ng kalaban ay maaari lamang tumama sa hangin ng paulit-ulit, ngunit hindi ito makakasakit sa kanya. Damn it! Ano ba ang nangyayari? Ang lalaking may peklat ay orihinal na may kumpiyansa na manalo, ngunit sa harap ng kakaibang sitwasyon, pakiramdam niya ay mababaliw siya. Gusto mo akong patayin sa maliit na kakayahan na ito, sabi ni Huang Feng habang madaling umiiwas sa atake ng kalaban. Ang mala-wave na subtle steps na ito ay talagang tulad ng inilarawan sa panimula. Hindi lamang nito naubos ang panloob na lakas sa kanyang katawan, ngunit patuloy din itong nadagdagan ang kanyang panloob na lakas, na naging sanhi ng unti-unting pag-recover ng panloob na lakas na kanina pa niya natupok. Huwag kang ang kampante. Sa tingin mo kaya mo pang umiwas ng ganito? Tingnan natin kung gaano katagal maaaring tumagal ang iyong panloob na lakas. Sinabi ng lalaking may peklat kay Huang Feng habang umaatake. Kung ganoon ay baka ma-disappoint ka, sabi ni Huang Feng. Hindi lang nabawasan ang kanyang panloob na lakas, tumaas pa ito. Hindi nagtagal, napagtanto din ng lalaking may peklat ang puntong ito. Ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay bumababa, ngunit ang panloob na lakas ni Huang Feng ay hindi nabawasan, at kahit na tumaas. Sa pangkalahatan, hanggat hindi pa naabot ng isa ang antas ng isang first-rate na master, sa panahon ng proseso ng kompetisyon, ang panloob na lakas ay bababa lamang at hindi tataas. Hindi kaya siya ay isang first-rate master. Ito ay imposible, sigaw ng lalaking may peklat sa kanyang puso. Talagang imposible para kay Huang Feng na maging isang first-rate master. Kung hindi, ang nagtatanggol ngayon ay hindi si Huang Feng, kundi siya. Kahit alam mo ang kakaibang teknik na ito, may tatago ko lang. Nasa invincible position pa rin ako. Inaalo ni Scarface ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binaygo siya ni Huang Feng. Ang kanyang mga paa, na matatag na nakaugat sa lupa, ay biglang gumalaw sa bilis na nakakasilaw kay Scarface. Nalaman niya na ang kanyang mga mata ay hindi makasabay sa bilis ng paggalaw ni Huang Feng, na ikinagulat at natakot sa kanya. Nandito ako. Sa isang matalinong galaw, si Huang Feng ay nasa likod na ng Scarface. Sa oras na ito, naghagis lang ng suntok si Scarface. Obviously, hindi niya nataman si Huang Feng, pero nasa likod niya na si Huang Feng. Bago pa siya makapag-react, sinuntok siya ni Scarface sa likod. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na natamaan ni Huang Feng ang Scarface. Hindi niya ginamit ang Thunder Fist, ngunit ang Metal Fist, isang magic skill. Hindi magaan ang suntok ni Huang Feng. Grabe ang lakas niya. Bilang karagdagan, sa pagdaragdag ng Metal Fist at ang enerhiya na ibinuhos niya sa kanyang kamao, ang lakas ng kanyang suntok ay tumaas ng husto. Kaya naman, sa gulat na mga tingin ng karamihan, napaatras si Scarface ng ilang hakbang dahil sa suntok ni Huang Feng. Gayunpaman, bago pa siya makabangon, muling umikot si Huang Feng sa kanyang likuran at naghagis ng isa pang suntok. Nawala na naman si Scarface sa kanyang mga paa. Pagkatapos noon, si Huang Feng ay parang paro-paro, naghahabi sa kaliwa at kanan sa gitna ng plaza. Palagi siyang lumilitaw sa likod ng Scarface sa unang pagkakataon, at sunod-sunod na tinamaan si Scarface ni Huang Feng. Hindi man lang niya nagawang lumaban. Lahat ng tao sa pinangyarihan ay nagulat na hindi nakapagsalita. Second-rate master pa rin ba ito? Paano siya nabugbog ng ganito? Kahit na ang isang pangalawang rate na master ay nakipag-away sa isang first-rate na master, hindi siya dapat lumaban. One-sided lang ang sitwasyon sa pinangyarihan. Maging si Huang Feng mismo ay nag-isip na malapit na niyang talunin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang maisip ang bagay na ito, si Scarface, na kanina pa walang kibo, ay biglang tumalon sa hangin. Pagkatapos, naglabas siya ng malambot na espada sa kanyang baywang. Sa isang pag-iling ng kanyang kanang kamay, ang malambot na espada ay agad na tumuwid at lumalas patungo kay Huang Feng na may bakas ng sword chi. Ang pagpapakawala ng sword chi ay isang bagay na magagawa lamang ng isang first-rate master.
Ngayon, ginagamit na talaga ito ni Scarface, dahilan para mapasigaw ang mga tao sa gulat. Nasa bingit na siya ng breakthrough. Nagulat ang isang sect leader. Ngayon, ang Scarface ay masasabing kalahating first-rate master. Kung hindi, imposible para sa kanya na gumamit ng sword shi. Gayunpaman, dahil maaari lamang siyang ituring na kalahating first-rate na master, bagamat maaari niyang gamitin ang sword shi, hindi niya ito magagamit ng mahabang panahon. Bukod dito, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang first-rate na master at isang pangalawang-rate na master ay napakalaki. Ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay hindi maaaring gamitin ng maraming beses. Gayunpaman, anuman ang mangyari, nakapasok na siya sa threshold ng isang first-rate master. Hindi yun isang bagay na maihahambing ng mga tao sa eksena. Si Huang Feng mismo ay pabaya din. Nang makitang sinusupil na niya ang kabilang partido, hindi na niya masyadong pinansin. Sino ang nakakaalam na may pakulo pa ang kabilang partido? Kara-rating lang niya sa likod ng kabilang party. Bilang karagdagan, ang kanyang malawave na subtle steps ay natutunan lamang kamakailan. Ngayong abala siya at nagkamali, sa totoo lang hindi niya ito naiwasan. Bang! Ang tila solidong sword shi ay bumangga sa dibdib ni Huang Feng. Ang malaking puwersang iyon ay nagparamdam kay Huang Feng na para siyang tinamaan ng bola ng kanyan. Agad siyang pinalipad, at nabuksan din ang kanyang kamiseta. Ubo-ubo, si Huang Feng ay umubo ng ilang beses sa lupa upang maibsan ang kanyang baradong pakiramdam. Ang sword shi na ito ay talagang hindi biro. Kung hindi siya nakasuot ng golden silk soft armor, at kung hindi niya ginamit ang enerhiya sa kanyang katawan bilang isang proteksyon na kalasag sa kanyang paligid, maaaring namatay siya kaagad. Bagamat nagulat si Huang Feng sa lakas ng kabilang partido, may mga taong mas nagulat pa sa kanya. Mas nagulat si Scarface, Yuan Liang, at ang mga sect leader kaysa kay Huang Feng sa oras na ito. Nakita nila na pagkatapos na tamaan siya ng sword shi ni Huang Feng, talagang umubo lang siya ng ilang beses. Hindi lang siya namatay, parang hindi man lang siya nasaktan. Napakaganda ng defensive power na ito. Bagaman hanggat ang isa ay naglilinang ng panloob na puwersa, maaari nilang ilipat ang kanilang panloob na puwersa sa ibabaw ng katawan upang palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan sa pagtatanggol. Gayunpaman, kahit na ang ibang mga tao na naruroon, kung gusto nilang umasa sa kanilang sariling panloob na puwersa upang matanggap ang sword shi attack ng kabilang partido ng hindi nasaktan, walang makakagawa nito. Sa oras na ito, ang mga sect leader ay tumingin kay Huang Feng na may mga mata na mas maliwanag. Ang Huang Feng na ito ay isang henyo lamang. Siya ay napakabata pa ngunit mayroon siyang ganoong kakayahan. Higit sa lahat, wala pa siyang sekta. Dahil dito, naantig ang puso ng lahat ng mga sect leader sa eksena. Kahit ano pa, kailangan natin siyang dalhin sa ating sekta. Ito ang nasa puso ng maraming sect leader sa eksena. Bagamat nabigla rin si Scarface sa pagganap ni Huang Feng, natigilan lamang siya saglit. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Huang Feng. Sunod-sunod na sword shi ang hamampas kay Huang Feng. Kabanata 450. Hindi na mapakali si Huang Feng na magpahinga. Nagmamadali niyang ginamit ang kanyang malawave na subtle steps para makaiwas sa pag-atake. Natuklasan niya na ang pagtaas ng liksi ng Shadow Cloak ay nagbigay daan sa kanya upang madaling maniobra sa paligid ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kapag nakaharap sa isang pangalawang rate na pinnacle powerhouse na tulad nito, medyo kulang ito. Sa makatuwid, higit sa lahat ay umaasa siya sa malawave na subtle steps para umiwas. Bagamat ang kanyang malawave na subtle steps ay hindi kasing epektibo ng dati, nagsimula na siyang mag-practice nito pagkatapos ng lahat. Sa hindi gaanong mapanganib na mga sitwasyon, maaari pa rin niyang maisigawa ito ng perpekto. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, tila siya ay nasa napakalungkot na kalagayan. Sa makatuwid, nakita ng lahat sa eksena si Huang Feng, sa ilalim ng pag-atake ni Scarface, ay parang isang maliit na bangka sa dagat, na umuugoy pabalik-balik. Posibleng tumaob ang bangka anumang oras. Gayunpaman, hindi siya tumaob. Ang mga ordinaryong disipulong iyon, pati na rin ang ilan sa mga pinuno ng sekta, ay nagsimulang mag-alala kay Huang Feng. Noong una, akala nila ay matatalo si Huang Feng. Gayunpaman, matapos makita ang pag-aaway ng dalawa, bumangon ang isang kislap ng pag-asa sa puso ng lahat.
Sa makatuwid, ngayong nakita nilang nasa panganib si Huang Feng, natural na nag-aalala sila kay Huang Feng. Dapat malaman ng isa na kahit na karamihan sa kanila ay hindi kilala si Huang Feng, ngayon ay kinakatawan ni Huang Feng ang martial arts world ng Tianzhou country. Kung natalo si Huang Feng, nangangahulugan ito na nawala ang martial arts world ng Tianzhou country. Malinaw, ayaw nilang tanggapin ang resultang ito. Sa makatuwid, isa-isa, kahit na hindi nila kilala si Huang Feng, pinasaya pa rin nila si Huang Feng sa kanilang mga puso. Para sa isang maliit na bilang ng mga pinuno ng sekta at mismong si Scarface, nakita nila na sa labanan ni Huang Feng at Scarface, hindi pa nila nakita noon. Maaaring ito ay katulad ni Qing Gang. Noong una, si Huang Feng ay hindi gaanong bihasa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, si Huang Feng ay naging mas pamilyar dito. Ngayon, hindi na siya nahihiya gaya ng dati. Bagamat hindi pa rin siya makalaban, mas magaling na siya kaysa dati. Lalong nag-alala ang puso ni Scarface. Siya lang ang nakakaalam na ang kanyang pag-atake sa Sword Chi ay hindi magtatagal. Pagdating ng panahon, magiging katulad ng dati. Patuloy na pinaglalaroan siya ni Huang Feng, at ni hindi niya mahawakan ang sulok ng damit ni Huang Feng. Gayunpaman, gaano man siya kabalisa, wala itong silbi. Ipinakita na niya ang trump card niya. Ito na ang pinakamalakas na lakas na ipinakita niya. Kahit na ito ay laban sa isang first-class master, maaari pa rin siyang lumaban ng ilang oras. Gayunpaman, wala pa rin siyang magawa sa binatang kaharap niya. Paano nangyari ito? Sino ang lalaking ito? Kailan lumitaw ang gayong halimaw sa martial arts world ng Tianzhou country? Hindi lamang nababalisa si Scarface, ngunit medyo nataranta rin si Yuan Liang sa oras na ito. Hindi ito ang inaasahan niya. This Scarface in front of him was indeed a disciple of his sect. However, he had just joined not long ago. It was also because of Master Kung Ming's idea that he joined the Blood Flame Gang. Otherwise, his ability was more powerful than Yuan Liang's. How could he be Yuan Liang's subordinate? Master Kung Ming and Yuan Liang planned to use this ordinary disciple to attack the Tianzhou country's martial arts world's morale and prepare for the next battle. However, now it seemed that the two's expectations had fallen through. Tianzhou country actually had such a monster like Huang Feng. This was completely not in their plan. Therefore, Yuan Liang was very anxious now. Seeing that his opportunity was about to fall through, he was very worried that Master Kung Ming would settle accounts with him later. However, his worry could not be helped. Now he could only see if Scarface could defeat Huang Feng. At this time, Huang Feng did not have time to think about the thoughts of the people around him. He was now wholeheartedly feeling the mystery of these wave-like subtle steps. This Scarface in front of him was a good candidate to test his moves. The opponent's strength was stronger than his, and he had no worries. Even if he died, he would only return to reality. Therefore, Huang Feng wanted to seize this rare opportunity to familiarize himself with the wave-like subtle steps. His results were still good. Now his understanding of the wave-like subtle steps was much better than before. He was not as embarrassed as before, so he began to think of a counterattack. This time, Huang Feng still only used the metal fist because he did not want to expose the seven luminaries' rushing thunder fist. After all, he could not explain the origin of that thing. It was precisely because of this that Huang Feng's attack seemed to be very inefficient. It was as if the moves he knew were too ordinary. Of course, no one thought that he did not know any moves. After all, even if he was a casual cultivator, he could learn some ordinary moves if he wanted to. It seems that this little brother lacks good martial arts moves. Many of the sect masters present had seen Huang Feng's shortcomings. They were now thinking of ways to attract Huang Feng to join them. Naturally, they had to put in some effort. Now that they knew what Huang Feng lacked, they had a place to start. Brother Wang's moves are really. Li Diu in the crowd watched Huang Feng repeatedly punching Scarface from the beginning to the end. He didn't know whether to laugh or cry.
However, he didn't know how to describe Huang Feng's moves because his moves were too bad compared to his internal energy and lightness skill. However, since Huang Feng could suppress Scarface, Li Diu naturally couldn't use the word, too bad, to describe Huang Feng. Siguro dahil hindi alam ni Brother Huang ang anumang galaw kaya siya inatake ng mga bandidong iyon. Sabi ni Liu Mingjia, gayunpaman, ang paliwanag na ito ay tila hindi napakahirap na magkaroon ng kahulugan. Gayunpaman, kung hindi ang paliwanag na ito, paano ipapaliwanag ang nakaraang pagtatagpo ni Huang Feng? Gayunpaman, kahit na masama ang mga galaw ni Huang Feng, mayroon siyang treading wave subtle steps. Ngayon, magagamit na niya ito ng mahusay, kaya mahirap para sa Scarface na saktan siya. Sa makatuwid, kahit na hindi malakas ang mga galaw ni Huang Feng, pagkaraan ng mahabang panahon, nasugatan pa rin si Scarface. Sa oras na ito, tila medyo nabaliw si Scarface. Nararamdaman niya na ang lakas ni Huang Feng ay hindi kasing ganda ng kanyang sarili, ngunit dahil sa kakaibang mga hakbang, hindi siya maaaring manalo laban sa kanya. Dahil dito ay nakaramdam siya ng galit at pagkaagrabyado. Kaya naman, baliw niyang inatake si Huang Feng. Maging ang mga galaw niya ay medyo magulo. Sa ganoong sitwasyon, mas madali itong hinarap ni Huang Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natama ni Huang Feng ang kalaban. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Huang Feng na bumitaw. Siyempre, hindi niya sinasadyang patayin ang kalaban. Sa halip, damaykit ulit siya sa kanyang likuran. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang braso ni Scarface, at sinimulan niyang i-channel ang Dark North Divine Art sa kanyang katawan. Ito ang isa pang layunin ng pagdating ni Huang Feng. Dapat itong malaman na ang taong ito ay isang bihirang second-rate peak master. Ang kanyang panloob na lakas ay tiyak na mas malakas kaysa kay Huang Feng. Sa makatuwid, tinarget na ni Huang Feng ang kalaban. Gayunpaman, kahit na ang Dark North Divine Art ay mahiwagang, ito ay lubhang mapanganib na sumipsip ng isang tao na ang panloob na lakas ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, maaari lamang maging matyaga si Huang Feng. Matapos masugatan ng kalaban, sinimulan niyang i-absorb ang kanyang panloob na lakas.